Ituloy-tuloy na nga natin ang aking birth story kay Chelsea. Nakarating na nga si Daddy at si Shelly dito sa malaking hospital. Pagdating nga daw nila ay pinaghintay muna si Daddy sa waiting room. Habang siguro inaayos muna nila si Chelsea sa taas, pine-prepare nila yung incubator. Mga ilang oras din siya naghintay, nababalisan na nga si Jason nun. Maya-maya nga ay tinawag na siya ng nurse at inassist na siya papasok dun sa may ICU. Pinagsuot nga siya ng mask tsaka ng plastic na apron. Medyo natatawa nga ako dyan kasi nagulat yung nurse bakit alam daw niya magsuot nun. Syempre madalas niya kasing gamitin sa trabaho. Hindi nga rin nagtagal at napalitan agad yung mga ngiti sa mukha ko. Dito nga ay nag-explain na sa akin yung doktor kung ano yung naging diagnosis niya kay Chelsea. Shinsei-jikokyu shogai or respiratory distress syndrome in newborn ang naging diagnosis ni Chelsea. Mostly nangyayari siya sa mga preterm babies pero hindi naman preterm si Chelsea. Kaya naitanong ko rin kung meron bang epekto sa akin yung nagka-COVID si Jason at Leiron nung 5 months buntis ako kay Shelly. Sa tingin naman daw niya ay walang kinalaman yun. Kasi kahit sa mga full term at healthy na baby sa sinapupunan, minsan paglabas daw ay nag-o-occur pa rin yung mga ganitong phenomenon. Tignan nyo naman, halos magpantay na yung pulse rate niya sa respiratory rate niya. Talagang hirap na hirap siya sa mga panahon na yan, alam ko. Pero I have faith na gagaling si Shelly. Sobrang nagpapasalamat din ako sa mga staff at doktor na pumayag silang magpa-video call nung mga time na yan. Alam ko sobrang stricto sa hospital dito sa Japan pero pinayagan nila ako. Sobrang late na nga natapos si Jason dahil sobrang dami pang papers ang pinaayos sa kanya para sa admission ni Shelly. And hindi na rin niya maaabutan yung last trip ng train. Kaya no choice siya kung hindi mag-taxi na lang simula dun sa hospital hanggang sa amin. 1 hour drive yon, ganun kalayo yung hospital na yun sa bahay namin. Kaya halos isang lapad yung binayaran niya sa bill ng taxi. Pero sabi ko okay na rin yun para makauwi na lang siya na maaga kasi naghihintay nga si Leiron. Gaya nga ng sabi ko dun sa unang video, sobrang nagpapasalamat talaga ako at nandyan si Mami ng mga panahon na yun. September 20 nung dumating dito si Mami sa Japan. Tapos September 24 nanganak na ako. Halos 4 days lang ang naging bonding nila ni Leiron pero awa ng Diyos hindi naman umiiyak si Leiron sa kanya. Dahil nga rin sobrang higpit pa ng COVID noon. Kahit visiting hour wala. Kung meron man akong kailangan galing sa bahay, dadalhin nyo ni Jason pero iaabot lang niya sa nurse. Mabuti na nga lang at yung kwarto ko malapit dun sa may malaking bintana. Syempre para-paraan na lang tayo para makita ko sila. Naaawa nga rin ako kay Leiron dyan kasi gustong-gusto niya akong lapitan. Kitang-kita ko na nasad siya nung sinabi ni Daddy na hindi siya pwedeng pumunta sa akin. Ang sakit-sakit sa puso na habang ako may pinagdadaanan at nagpapagaling. Si Chelsea nasa ibang ospital malayo at nagpapalakas din. Si Leiron naman at si Daddy hindi ko makasama at mahawakan. Kaya kahit usually 5 days ang admission dito, nakiusap ako sa doktor na kung pwede umuwi na ako kaagad. Medyo madami-dami nga rin ang bleeding ko kaya ang sabi ng doktor hindi pa daw pwede. Kaya sinamantala ko na lang yung pagkakataon para magpalakas din ako. Para paglabas ko at pag uwi namin ni Shelly, ready na tayo magpakamami. Lo agad eh oh.